sa kakapalang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo, na dilitibay si Jesu Cristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Wow! Wow! Walang imposible sa Panginoon. Sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Wow! 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 Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Buhay mo na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig sa himpilang ito, mga kapatid, ng Eugene FM 100.7, live po sa Barangay Fabrica, Bulan, Sorsogon. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa lahat ng mga nakikinig. Amen. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan. Nawa kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng ating Panginoon. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church, Matnog, na inyo pong makakapili ngayon sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Pagbati po sa lahat ng mga kapatiran diyan po sa UPC Bulan, magandang umaga po sa inyo. Mga kapatiran po natin diyan sa Iquirino, ang mga kapatiran dyan sa Santa Remedios, at magandang po sa Magsaysay, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon sa inyong pagpapatuloy na paglilingkod sa ating Panginoon. Pagbati din po sa ating po Senior Pastor, Pastoran de Rosario, and Pastora Maricar, magandang umaga po. Pagpalain po kayo ng Panginoon, hallelujah, sa inyo pong biyahe. Ingatan po kayo ng Panginoon. At sa lahat ng mga kapatiran natin, praise God, dito sa United Pentecostal Church Matnog, pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong paglilingkod. Magpatuloy lamang tayo hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. At pagbati din po sa ating mga kapatiran dyan sa Manurabi Church, magandang umaga, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. And also, good morning sa ating pong mga kapatiran dyan sa Barangay Kalintaan, magandang umaga po, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. At sa lahat ng mga kapatiran natin dito sa sentro ng Matnog, magandang umaga. Amen. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa inyong paglilingkod. Amen. Praise God. At magpatuloy lamang tayo hanggang sa muling pagbabalik ng ating pong Panginoon. Praise God. Amen. And sa pagkakataong ito, mga kapatid, kung kayo po ay mayroong mga
Praise God. Sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga nanonood, praise God, sa lahat ng mga nakikinig sa himpilang ito ng New Gen FM 100.7, sa lahat ng naabot ng himpilang ito sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, maging dyan po sa Tikaw Island, dyan po sa Samar at sa Kapol, magandang umaga po sa inyo. Palain po kayo ng Panginoon sa inyong pakikinig. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, amen, pwede niyo po akong tawagan. Pwede kayo i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po ang aking contact number. At lalo na po kayo po ay malapit dito sa Matnog o kaya taga Matnog, tawagan nyo lamang po ako mga kapatid at malugod po namin ipaglilingkod sa inyo ang salita ng Panginoon. At kung kayo may mga prayer requests, papanalangin po natin sa Panginoon. At higit sa lahat, yung kayo ay mayroong mga katanungan, tawagan nyo lamang po ako mga kapatid at tayo ay mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. At good morning. Thank you so much for watching this Brother Andy Orozco. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong panunood. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging kay Sister Jane Ioy, good morning po. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Sister Christy Disoyo, good morning. Amen. Praise God. At si Brother Andy, si Sister Christy Disoyo, pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging kay Sister Regine Chuji dyan sa UPC Japan, UPC Gifu Japan, maging sina Sister Cherry Ikeda, Sister Christine, good morning. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa inyong panood. Maging kina Ninong Vilma Bumbani and Ninong Carlos Bumbani, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Rebecca Montemor, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong panunood. Amen. Ingatan po kayo ng Panginoon. Praise the Lord. Amen. At sa pagkataon ito, atin pong binabati din ang lahat ng mga nanonood sa Facebook page ng New Gen FM. Sister Beth Angeles, good morning. Sister Angelita Ligoro, amen. Brother Bernardo Matilde Sidugen, praise God. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Margie Guitan Isiha, dyan po sa Barangay Santa Remedios, pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging ang Goneo family, ang Isiha family at ang Soledad family, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Cheryl Murata, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. At Pastor Joel Tinoco, ang aking kaibigan, amen. Pagpalain po kayo, sir, ng Panginoon at ang inyo pong ministry. Amen. Si Sir Dario Tobias, thank you so much for watching from Palawan. Amen. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. At sa pagkakataong ito, tayo ay magpapatuloy na sa Sister Angelita Castillo. Good morning. Pagpalain din po kayo ng ating pong Panginoon. Praise God. At sa pagkakataong ito, tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Simulan po natin sa pamagitan ng panalangin, mga kapatid, ang atin pong pagtatalakay. Amen. Tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa umagang ito na kami po ay yung ginising. Salamat po sa proteksyon at pag-iingat. Salamat sa gabay at patnubay habang kami natutulog. Thank you very much, Lord. Ang magising sa umaga ay isang dakilang pagpapala galing sa iyo, Panginoon. Pag masama, hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Praise God. Ang bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Kaya't sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Good morning, Tita Christy Magkayan. Praise God. So, atin pong pag-usapan ang dalawang klase
ng daan na tinatahak ng mga tao, mga kapatid. Praise God. So, dito natin makikita kung ang ating tinatahak na daan ay tama o masama, mga kapatid. So, hindi tayo o hindi ang tao hindi ang bibig ng tao ang magsasabi, mga kapatid. Kasi yung daan na yun na makipot, walang iba kundi yun yung daan patungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagsunod sa utos at kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Kasi ang utos ng Panginoon, ito po ay pagpapahirap, mga kapatid. Ito ang tingin ng mga tao na hindi sumusunod sa Diyos, ang tingin ng mga tao na ayaw sumunod sa Diyos, pagpapahirap ang utos ng Diyos sa kanila. Yun ang tingin nila. Pero sa totoo lang, hindi naman yung pagpapahirap, kundi yun mga higpit para lang, mga kapatid, makapasok. May higpit, mga kapatid. Kaya kung tayo ay nahihigpitan sa klase ng ating paglilingkod na ginagawa, na kung saan ang paghihigpit na yan ay nasa kalooban naman ng Diyos at nasa Biblia, yan ay nasa makipot na pintuan, mga kapatid. Pero kapag walang higpit pagdating sa paraan ng pamumuhay, kasi sa paglilingkod sa Diyos, hindi naman talaga yung organisasyon, yung relihiyon, sekta at denominasyon ang magliligtas sa atin. Ang magliligtas sa atin ay yun ding ating pagsusumikap sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sabi nga ni Apostol Pablo, work out your own salvation. So yung kaligtasan na ibinibigay ng Diyos sa atin, kailangan pinagtatrabahuan sa maluwang na pintuan, mga kapatid. Wala doon ng ganun. Pero sa makipot na pintuan, mayroon niyang pamantayan. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Mayroon niyang kabanalan, mayroon niyang disiplina, mayroon diyang pagsaway, mga kapatid, at mayroon diyang pagtutuwid. Amen. Kasi sa makipot na pintuan, hindi doon pwedeng makapasok at hindi doon makakapasok ang mga baluktot ang kaisipan, mga baluktot ang pangangatwiran, mga baluktot, mga kapatid, ang kanilang pananaw sa buhay. Ang salita ng Diyos, tutuwirin tayo nito. Kaya minsan, o madalas, depende sa ating ginagawa, nasasaway tayo. Kasi gusto ng Panginoon na maging tuwid. Una, ang ating kaisipan, ang ating pangangatwiran, ang ating pananaw sa buhay, mga kapatid. Kasi kapag tama ang iyong pangangatwiran, tama ang iyong pananaw, amen, praise God, ilalagay ka ng gusto sa tama rin na dadaanan. Walang iba kundi doon sa makipot na pintuan. Sa maluwang na pintuan, kahit baluktot ang kaisipan mo doon, kahit baluktot doon ang pananaw mo, kahit baluktot doon ang ugali ng tao, walang problema doon. Maluwag ka eh. Magagawa mo lahat ng gusto. Walang magbabawal sa iyo. Kaya kapag ang isang church ay walang bawal, maluwag yan. Hindi yan makipot. Amen. At sa maluwang na pintuan, marami doon ang nagsisipasok na mga papahamak, mga kapatid. Amen. Kaya kung nais natin ng kaligtasan galing sa Panginoon, pumasok tayo sa makipot na pintuan. Na dito, mga kapatid, sinasaway tayo. Yes, sinasaway ka, pinagagalitan ka, dinidisiplina ka. Para lang naman yan sa atin, mga kapatid. Para yun sa ikabubuti natin. Ang mundo kasi ngayon ay mas baluktot na. Medyo may pagkadispalinghalo na po ang mga pananaw ng mundo ngayon.
wala na sa ayos. Bakit, pastor? Wala na sa ayos. Ganito yan. Pag nagdala ka ng Biblia, pagtatawanan ka. Pag nagturo ka ng Bible, pagtatawanan ka. Ano ba ang masama sa Biblia? Ano ba ang masama sa pagtuturo ng Bible? Di ba walang masama yun? Ikabubuti nga ng tao yun. Pagtatawanan ka, uusigin ka, kukutsain ka. Pero pagka lasing ka na sa alak, lulong ka sa droga, lulong ka sa arak, alak, mga kapatid, naku, aapiran ka pa niya. Pupurihin ka pa niya. Di ba? Ganun po kabaluktot ang mundo. Kaya nga sabi ng Romans chapter 12 verse 2, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Itong kaisipan, mga kapatid, at doon, mga kapatid, iniingganyo nila ang mga tao. So, mapanganib po yun. Kaya mag-ingat tayo sa mga bulaang mga ngaral. Pero mayroong payo dyan ang Panginoon. Sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Paano natin makikilala na ang isang mga ngaral ay bulaan? Makikilala natin sila sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. May mga nangangaral ngayon ng salita ng Diyos na hindi nakikita sa kanilang buhay ang kanilang ipinapangaral. May mga nangangaral ngayon, mga kapatid, na iba yung kanilang sinasabi kaysa sa kanilang ginagawa. Taliwas yung kanilang pinapangaral taliwas yung kanilang ginagawa sa kanilang ipinapangaral. Kapag ganon ang nakita natin na klase ng mga ngaral, ibig sabihin, bulaan yan. Mga kapatid, binibigyan nila ng twist yung aral ng Biblia. Kahit alam nilang tama yung ipinapangaral, binibigyan nila ng ibang kahulugan. Pero may kunting lihis, mga kapatid. Amen. Sapagkat ang partial truth, yan po talaga ay hindi katotohanan. Kamalian na po yan. Kapag partial ang katotohanan, hindi yung katotohanan. Kamalian na po yan. Mga kapatid, kailangan whole truth, buong katotohanan ang ating sinasampalatayanan sa pamagitan ng banal na kasulatan. Amen. Nakapuputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? Gayon din naman, ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Tatapot ang masama sa aking pagsunod sa iyong banal na utos. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, amen, patuloy lamang tayo pumasok, amen, sa makipot na pintuan, na kung saan ang makipot na pintuan na yan ay mayroong pamantayan na ginagawa. Sa kanilang ginagawa, walang iba kundi ang pagsunod, tamang pagsunod sa utos ng Panginoon na may tamang unawa. Kasi may mga sumusunod sa Diyos na wala sa tamang pagkaunawa. Mga kapatid, kailangan ang pagsunod sa Diyos na may tamang pagkaunawa. Amen. Disiplina, kabanalan, at katwiran. Mga kapatid, yun ang ating daan na tinatahak dapat. Mahal tayo ng Panginoon. Amen. Ang makipot na pintuan, mga kapatid, niloob ng Diyos yun hindi para tayo'y pahirapan, kundi sadyang ganun talaga yung pamantayan ng Panginoon para tayo'y makapasok sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang langit, ito ay lugar ng mga taong sumunod sa Diyos, nagsikap, mga kapatid. Amen. Mayroong determinasyon, mayroong dedikasyon, at mayroong, mga kapatid, pag-ibig sa Panginoon. Huwag nating alisin yung ating pag-ibig sa Diyos, yung ating pagmamahal sa utos ng Panginoon. Sapagkat ang taong umiibig sa Diyos, hindi niya iindahin yung mga hirap na kanyang daranasin. Sapagkat ang nakikita niya lang, ang tanging alam niya lang, ay mahal niya ang Panginoon, at yun ang nagtutulak sa kanya para magpatuloy na sumunod sa utos ng Panginoon kahit nahihirapan.
Hindi sinabi ng Panginoon na pag nagsunod tayo sa Kanya, ay wala, ay magiging magaan ang lahat. Hindi. Sa katunayan, sabi ng Panginoon, kayo'y kapuputan ng lahat dahil sa aking pangalan. Kapag sumunod tayo sa Panginoon, huwag tayong mag-expect na matutuwa lahat ng mga tao sa atin. Kapag sumunod tayo sa Diyos, huwag tayong mag-expect, mga kapatid, na magiging maganda lahat ng araw sa buhay natin. Pero hindi ibig sabihin na puro na lang kahirapan, puro na lang pagtitiis. Hindi. Meron ding konsuelo ang Panginoon. Meron din siyang pagpapala na ibibigay sa atin sa ating pagtatapat, mga kapatid. Pero hindi inaalis ng Diyos, mga kapatid, na may hirap tayong pagdadaanan. At least alam natin, mga kapatid. Kaya maganda talaga na nauunawaan natin at naiintindihan natin kung bakit tayo naglilingkod. Kasi kung naiintindihan mo at nauunawaan mo kung bakit ka naglilingkod, amen, ano man ang mangyari sa iyo, ano man ang maranasan mo, mga kapatid, alam mo na yan ay parte lamang ng iyong ginagawang paglilingkod sa ating Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, magsipasok tayo. May kahirapan man, mga kapatid, ang kagandahan, mayroon tayong magandang patutunguhan. Kaysa naman sa maluwang na pintuan, mga kapatid, na ang dulo noon ay kaparusahan na walang hanggan. Mga kapatid, ang makipot na pintuan, may kahirapan man, pero may buhay na walang hanggan. Sa maluwang, mga kapatid, amen, sa maluwang na pintuan, duwelo ka, mga kapatid, magagawa mo lahat ng gusto mo, walang sasaway sa iyo, pero ang dulo naman nun ay impyerno. We choose. Mamili tayo kung saan natin gustong pumasok na pintuan. Kapag pumasok ka sa makipot na pintuan, mga kapatid, i-anticipate mo na mayroon talagang pagdadaanan. Pero i-anticipate mo rin, umasa ka rin sa Panginoon na iingatan ka ng Diyos at pagpapalain at sasamahan ka ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Okay lang na nahihirapan, mga kapatid. Ang mahalaga, kasama mo ang Panginoon. Kaysa naman hindi ka nahihirapan, hindi mo kasama ang Diyos. Mamimili tayo, mga kapatid. Maraming amen. At sa lahat ng mga nakinig, Sister Nancy Dangla, good morning. Amen. Praise God. Sa Tita Christy Magkayang, good morning po. Pagpalain kayo ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Sa lahat ng mga Sister Yoli Albao, good morning. Brother JP Flores, Sister Cheryl Murata, good morning. Sister Grace Abalahin, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Marilyn Wagas Ayok, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Brother Serafin Akibo, good morning. Brother Oli, Brother Renante Roque, good morning. Praise God. Amen. Sister April Santos, Sister Jennifer Sunido, Good Gutierrez, Sister Myrna. Amen. Praise God. Yunhi Aidagal, good morning. Sister Elena Burabo, Sister Rachel Dakutanan, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Nancy Bumbales, good morning. Praise God. So sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga nakikinig, maraming salamat po sa inyong lahat. Amen. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, pwede nyo po akong tawagan o di kaya i-text sa 0967-364-7164. 0967-364-7164, mga kapatid. Yan po ang aking contact number. Amen. At patuloy lamang natin ang tabayanan, ang programang itong si Jesus ang Buhay na Pag-asa, araw-araw, mga kapatid. Magkita-kita muli tayo bukas sa atin pong pagtatalakay. Muli, ako po ang ilingkod, Pastor Alfred Inralo ng United Pentecostal Church Matnog. Amen. Huwag po nating kakalimutan, lagi po nating tatandaan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa na lagi mong kasama. God bless everyone. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang.